Dear Pinoy Trending Story, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Arthur. Isa akong simpleng construction worker dito sa Maynila. Isang amang nagsusumikap para sa kinabukasan ng dalawang anak ko at asawang matagal ng pilit inaayos ang nasirang pagsasama. Sa paningin ng mga tao, maayos at masaya ang pamilya ko. Pero sa loob ng bahay, matagal nang malamig. Wala nang lambingan, wala nang nangitian. Parang dalawang estrangherong nakatira sa iisang bubong. Kung minsan nga, mas maingay pa ang tunog ng martilyo sa site kaysa sa tahimik naming hapag araw-araw. Pinipilit kong kalimutan yung lungkot. Pinupuno ko ng trabaho yung oras ko hanggang sa dumating siya. Si Engineer Anthony. Tahimik siyang tao. Maayos manamit, laging magalang. At oo, bakla siya. Pero sa totoo lang, hindi ko siya tiningnan ng ganun. Kasi mula sa unang araw, iba yung pakikitungo niya sa amin. Hindi siya mapagmataas, hindi siya namimili ng kakausapin. Lahat, tinatrato niyang pantay. Pati ako. Nagsimula ang lahat sa mga simpleng bagay. Arthur, puyat ka na naman. Heto, kape. Arthur, sobra ang baon ko. Hati tayo. Maliit na bagay. Pero sa akin, na matagal nang hindi nararamdaman ang ganitong pag-aalaga, napakalaking bagay na. Habang tumatagal, nahuli kong hinahanap-hanap ko na siya. Nakakahiyamang aminin. Pero sa tuwing nakikita ko siyang paparating, parang biglang gumagaan yung araw ko. Hanggang sa isang araw, nilagnat ako sa site. Si Anthony ang unang lumapit. Siya ang nagdala sa akin sa klinika. Siya ang bumili ng gamot. At nung gabing iyon, siya pa ang nagluto ng lugaw at nagbantay sa akin. Habang pinupunasan niya ang pawis ko, tinanong ko ang sarili ko, kailan ba huling may nag-alala sa akin ng ganito? Mula noon, nagbago na ang lahat. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Pero sa tuwing magtatama ang mga mata namin, may kakaibang tibok sa dibdib ko. Sinubukan kong umiwas, pero mas lalo lang akong nahulog. Isang gabi, pagkatapos ng overtime, nagyaya siyang kumain. Matapos kumain, nagkape kami sa labas ng quarters niya. Tahimik ang paligid. Pero sa loob ko, parang may bagyong hindi ko maipaliwanag. Hanggang sa maramdaman kong dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ko. Mainit, maingat. Parang tanong na hindi niya masabi. Tumingin siya sa akin at mahinaan niyang sinabi, Arthur, kahit saglit lang, gusto ko lang maramdaman na may nagmamahal din sa akin. Sa sandaling iyon, parang may nabasag sa loob ko. Hindi ko alam kung awa yon o kung totoo na ring matagal na akong nahulog. At bago ko pa napigilan ng sarili ko, hinayaan ko na lang ang lahat. Gabing iyon, walang halong kalaswaan, walang pagmamadali, walang pilitan. Sa bawat yakap at haplos, naaramdaman ko yung uri ng pagmamahal na matagal ko nang hinahanap. Yung kalinga, yung pag-unawa, yung katahimikan. Pero nang matapos ang lahat, tahimik lang akong nakatingin sa kisame. Paulit-ulit kong tinanong ang sarili ko, ano itong nagawa ko? Isa akong lalaking may asawa at nakipagniig ako sa kapwa lalaki. Hindi ko akalaing magagawa ko to. Pero kasabay ng gulo at takot, may kakaibang kapanatagan akong naramdaman. Kasi sa piling niya, doon ko lang muling naramdaman na tao ako. Hindi bilang manggagawa, hindi bilang asawa o ama, kundi bilang isang taong may puso, marupok, nasasaktan, at nangangailangan din ng pag-ibig. Ngayon, bawat umaga, magkasalubong kami ni Anthony sa site. Isang simpleng good morning. Pero sa likod ng nangiting yon, may mga salitang hindi na kailanman masasabi. Pag uwi ko sa bahay, nandoon si Maylene, tahimik, malayo, at tila wala na ring nararamdaman. Kaya ngayon, hindi ko alam kung ano ang tama.
malibang hanapin sa maling tao ang pagmamahal na matagal mo nang hindi maramdaman. O baka minsan hindi kasalanan ang magmahal. Kahit sa paraan at taong hindi inaasahan ng mundo. Hindi ko alam kung paano haharapin ang bukas. Pero ang alam ko lang, sa piling ni Anthony, kahit saglit lang, muli kong naramdaman kung paano maging buhay. Isang lalaking nagmahal sa maling pagkakataon. Arthur.